Narito na naman pumili ako sa Paranaque Net Radio Worldwide. At ang usapang kali, sa araw na ito, ngayon po ay Biyernes, ika-11 ng Agosto. Ngayon po, sa mga natatraffic po sa daan, medyo pasensya na po kayo dahil talagang ganon pag Friday or kahit hindi Friday, basta magta-traffic siya at magta-traffic dahil sa kadahilan ng mga syempre po uwian, sabay-sabay na uwian, at ganun din po sabay-sabay ang mga ating mga mambabatas, mga kawani, sasabay nag-uwian yan, kaya ang buong lugar ng ating tinatahak ay medyo talagang marami sasakyan. Lalong-lalo na po dyan sa EDSA. Everyday na dumadaan ako, mapaumaga, tanghali, hapon at gabi. Talagang matraffic na matraffic dyan. Sa kadahilanan nga po na sa sobrang na po maraming sasakyan na dumaraan dyan sa EDSA. Especially dyan sa mga parting malapit sa mall. Like North, SM, Mega Mall SM. Yan yung mga babaan at sakayan ng mga ng mga ating mga kababayan na nagko-commute. At Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Ganon din po ang NCR. Kaya talagang sobrang maraming nangyayari itong mga nakaraang linggo, kahit hindi po, basta itong taon na to. Pagpasok ng January, talagang maraming ng pangyayari sa ating buhay na minsan may challenging, minsan minamalas, siniswerte, ganun lang po talaga ang buhay. Kaya sa ating mga namumuhay araw-araw, ang lagi ko lang po sinasabi na gabayan lang tayo, isipin lang po natin na ginagabayan lang tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga sa mga nagmimighati dahil sa kalungkutan nangyayari sa buhay, medyo may pag-asa po tayong nararanasan. Chill lang tayo muna at makakamit din natin ang ating mga dumarating na problema, ganyan, sa mga traffic, sa mga sweldong hindi kasya, sa mga gastusin araw-araw na tumataas ang bilihin, hindi naman nasuswelduhan ng malaki dahil sapat lamang o kulang pa ang mga nakukuha ng isang manggagawa. At ang 40 pesos po talaga ngayon hindi po talaga sapat yan. Kaya sana sa mga mambabatas medyo ihilahin nyo na po ang mga nagpapatupad ng mga increase sa sweldo na sana hindi 40 pesos, hindi sapat po talaga yon. Kulang pa sa pambili ng bigas sa araw-araw na pamumuhay natin. Ang isang manggagawa nagbibigay ng mga ayuda yan sa pamilya niya, pamasahe, baon ng mga anak, pagkain araw-araw, tapos 40 pesos, pambili lang ng tuyo, 10 pesos, sardinas, magkano sardinas ngayon? 20. Yung natitira, pambili ng asukal o kape. So, yung 40 pesos mo talaga, hindi niya natatangay ang pangangailangan talaga ng isang manggagawa para sa isang kanyang pamilya. Baon pa niya sa kanyang trabaho, pagkain, syempre pamasahe, wala na. Kaya wag niyong isipin na ang 40 pesos na ibinigay niyo sa isang manggagawa talagang nakakasapat. Hindi po totoo yun, na ang sinasabi pa ng mga nagpapatupad ng ganyang salary increase malulugi daw ang mga small hindi po totoo yun. Dahil ang katotohanan dyan, sipag at tiyaga lang ng isang establishment na nagpapatupad ng isang business, kumikita po yan. Hindi po yan nalulugi.
Kayo nga lang ang hindi marunong magpabigay sa mga taong nangangailangan ng inyong kalinga para ang kanilang serbisyo ay madagdagan. Imbis na, syempre, ang isang serbisyo po, kapag nag-increase mo kayo ng tama dyan, nagiging mataas ang moral niyan, hindi mababa. Lalo niya pasisipagan ng kanyang trabaho dahil sa inyong mga binibigay na mga pasweldo na medyo in-increasean nyo sila. Tapos, minsan, kung kumita, di ba, yung iba nagbibigay ng ng commission, commission, hindi ko alam kung anong tawag doon sa mga ibang establishment na maliliit, kung kumita, nagbibigay ng ayuda, sapat na para ikatuwa ng isang manggagawa. Kaya sana lang po talaga yung mga umaasenso dito sa Pilipinas, sana po maging makatotohanan tayo na hindi lahat ng mga small business po ay nalulugi. Tumataas po ang mga niyan, kita niyan. Kaya kung ako sa inyo mga manggagawa, sipag at tiyaga, mag-second na lang kayo ng trabaho nyo. Kung talaga ang inyong mga employer hindi sapat magpasweldo sa inyo, puro sarili lang nilang iniisip nila, maigi mag-second na lang kayo, second job, or kumuha ng pagkakakita ang iba. Kasi sa totoo lang po, pag ganyan pong nangyayari sa isang empleyado, ang kauwi niyan ay nauwi sa pangungutang para lang maisalba ang isang kanyang pamumuhay. Kaya sana sa lahat ng mga employer, mahalin nyo ang inyong manggagawa, hindi yung tipong kayo lang ang umaangat. Parang pagre-release lang din yan. Kapag umangat ang pinaka-tank na creator, dapat meron kayong isinasabay na umaangat din. Parang pagtatrabaho lang din yan. Kaya sana naman magising tayo sa katotohanan na ang pagmamahal sa isang empleyado ay sinusuklian din ng pagmamahal ng empleyado ng sipag at tiyaga. Kaya mas umaasenso yung ganun Hindi ko lang alam bakit yung iba nakukuha pang sasabing malulugi ang isang small business na sinasabi ng itong mga sa Employers Confederation. Malulugi daw. Asa na ang katotohanan doon na nalulugi? Siguro yung malakas mangwaldas ng kumbaga, pag kumikita sarili lang, abroad dito, abroad doon, hindi iniintindi na mayroon silang empleyadong dapat pangalagaan. Ganun po ang nangyayari sa iba. Sarili lang ang bili na kung anong mamahaling bagay na material. Ayan. Tapos punta ng ibang bansa. O, di ba? Ganun naman ang ugali ng ibang business na yung kumikita. Sarili muna, hindi iniisip yung ibang manggagawa. Kailangan ito dagdagan ko ng sweldo kasi masipag naman to. Especially yan sa mga sa mga pagkain. Kumikita naman yung kanilang pagkain, di man lang mabigyan ng konting ayuda ang kanyang manggagawa. Meron namang gumagawa nun, pero hindi lahat. Yung lang, yung talagang may adhikain lang na pangalagaan ng kaniyang business kasama ang mga manggagawa. Di po ba? Kaya sana wag kayong magagalit doon sa sinasabi niyong 40. Hindi po katotohanan yung dagdag sweldo nyo maraming matutuwa sa 40. Hindi po nakakatuwa yung 40 pesos nyo sa inyo na kaya yun. Kaya sana magising na sa katotohanan yung ibang mga business na dagdagan nyo naman yung mga talagang nagsisipag sa inyong mga establishment. Yung halos
wala nang oras sa kanyang pamilya, pero nagagawa niya pang magpakasipag sa inyo. Diba? Kaya sana good luck na lang sa mga dyan, na sana gisingin kayo ng ating Panginoon na ganito talaga ang buhay. Hawakan kayo na mali yung yung pananaw nyo sa inyong sinasabing 40 pesos sapat na. Di po ba? Tapos andito naman tayo kung ito sa isang aking mababasang inspire reading. Ito nakita ko to. Nakaka-inspire po. Ang sinasabi dito sa ang pamagat po dito, Questions for God. Ang sinasabi, what will you do if the Lord show up in the middle of your workday with a message? This happened to Gideon, one of the ancient Israelites. The angel of the Lord appeared to him and said, "Mighty hero, the Lord is with you." Gideon could have responded with said, "If the Lord with us, why has all this happened to us?" Gideon wanted to know why it seemed as if God had abandoned his people. God didn't answer that question after Gideon had endured 7 years of enemy attacks, starvation, and hiding in caves. God didn't explain why he never intervened. God could have revealed Israel's past sins as the reason, but instead he gave Gideon hope for the future. God said, "Go with the strength you have. I will be with you and you will destroy the Midianites." The question is, do you ever wonder why God has allowed suffering in your life? Instead of answering that specific question, guide and remind you that you can rely on His strength when you feel weak. When Gideon finally believed that God was with him and would help him, he built an altar and called it, "The Lord is Peace." There is a peace in knowing that whatever do, wherever you go, we go with God, who promised never to leave us forsake His followers. Yun nga po sinasabi natin na kapag may paniniwala ka sa Panginoon, kahit anong sinasabi ng iba, ang masusunod yung paniniwala mo na sinasandal mo sa balikat ng ating Panginoon. Nagre-response ka sa mga salita ng Diyos. Di ba ang nilalaman po ng mga words sa Biblia, kalimitan, doon ang gagaling ang hugot ng iba, kagaya ng mga may sakit sinasabi nila, nagdarasal sila na sana pagalingin sila ng ating Panginoon. Binabasa nila ang Bibles. Tingnan nyo, yung iba, po sila, tatagumpay kasi sinatsaga nila ang sinasabi nila na kaisa nila ating Panginoon. Kaya sana sa mga dyan, sa mga nag-iisip na about love God, sana isipin po natin din na yun sa sinabi ko kanina, kung mahal nyo ang Diyos, mahal nyo rin ang inyong mga empleyado, mahal nyo rin din ang inyong sarili. Kaya yun lang po, yun po ang aking pampagood vibes dyan, na sana yung 40 pesos madagdagan pa. Sana po hindi tayo magningas kugon sa mga pagmamahal natin sa ating mga empleyado, dahil yan ang bumubuhay sa atin, ang presensya ng isang empleyado. Kung wala yan, kahit anong natapos mo, kahit magaling kang engineer, kahit magaling kang kung ano-ano pang mga matataas ng antas na inabot mo, kung wala yung katulong na inaasahan mo, wala yan. Hindi mo kakayanin mag-isa yan. Dahil yan, kapag inumpisahan mong mag-isa yan, mararamdaman mo yung isang pagod na hindi mo kakayanin. Katulad lang sa mga gawaing opisina. Kaya nga ang isang boss may sekretary.
Dahil siya paalis-alis. Ngayon, pupunta siya sa mga meetings. Wala siyang maiiwanan ng mga kanyang mga tatawag na kliyente. Sino sasagot? Di ba, sekretary niya? Oh. Sino ang pag-iwanan niya ng mensahe niya kapag umalis siya? Di ba, sekretary niya? Kaya malaking puntos po ang isang empleyado nakakatulong po sa ating mga nakakataas. Kaya yung pagmamahal natin sa kanila, itaas din po natin. Hindi yung nagniningas kugon lang tayo dahil nag-ano ka. Kumbaga parang nag-aalangan ka na itaas siya. Kaya nga sabi ko kanina, kapag content creator ka at mataas na yan at kumikita ka na, hilahin mo pababa yung iba, pataas yung iba para umangat din. Diba? Ganun sa Reels ngayon. Usong-uso po ang Reels. Nauungusan niya na ang mga nagbablog ngayon. Dahil ang mga nagbablog ngayon kung ano-anong mga ginagawa para lang makagawa ng isang content na kikita siya ng todo-todo. Kaya nga mga vloggers ngayon binabalaan na ng PNP na huwag gagawa ng isang prank. Kasi minsan po nakakasakit na sila. Di po ba? Kaya sana sa lahat na gustong kumita ng malaki, medyo lang tayo, nasa mababang level lang, hindi yung nakakatapak tayo na ibang tao. Kasi yung iba gagawa pa ng ng ang tawag dito, istorya para lang kumita ang kanilang mga ina-vlog or nire-reels para lang mag-viral. Gagawa ng isang hindi ka nais-nais na pag-uusapan ng tao. Kaya para tumaas ang kanyang puntos. Di po ba? Sana po sa lahat maliwanagan po tayo na ang isang pagmamahal sa isang tao hindi lang nakukuha sa salita, ginagawa po ito. Kaya isa puso po natin at kasama natin lagi ang Panginoon. Si Panginoong Jesus lang po talaga ang ating kaagapay sa antas na ating buhay. So, ayan. Balitang kalye na naman po tayo. Ito, yung laging nasasangkot ang isang enforcer. Hindi ko pong sinasabing nasasangkot sa anomalya, nasasangkot sa mga nababaril or nasasaksak dahil sa kanilang ginagawang duty. Kagaya yung mga nakalipas na buwan. Di po ba may nasisita ang mga enforcer na magkaangkas, pala riding in tandem, may dalang baril. So, ginagawa lang ng isang enforcer ang kanyang trabaho. Siya pang natotodas dahil lang sa, syempre, yung iba nagmumotor ng illegal, walang helmet, walang lisensya, nakatsinelas. So, syempre, ang ating mga enforcer, ginagawa lang kanilang trabaho dahil yun ang trabaho nila, ang manita. So, syempre, kasama na ang dyan, talagang ang buhay natin hindi mo masasabi kapag binaril ka na ng riding and tandem dun sa time na yun na pala ang katapusan mo. Kaya sana sa lahat po ng mga enforcer, ingat-ingat po tayo lagi. Sana lang po talaga lagi tayong may kasama, lalo na kung makakasita tayo ng mga ganitong motor o mga dikotse. Di ba po ng pandemic, yung sinita ng PNP na ayaw bumaba dahil walang plaka yung sasakyan. So sumatotal po yung mga ilang minuto, nagbarila na sila. Ayun, natodas po yung isang pulis. So sana po lagi tayong maging alert. Tama naman po yung ginagawa ng ating mga kapulisan, ang ating mga enforcer, na nilalagay nila lang sa tama ang ginagawa nila. Kaya lang talaga
marami tayong mga kababayan na talagang matigas ang ulo. Yung hindi dapat gawin, ginagawa. Nagiging legal, ginagawang illegal. So, kaya sa mga enforcer, dasal-dasal po lagi ang ating kaagapay lagi. Lalo na kung tayo'y nasa isang lugar ng alanganin na nag-ano tayo, nagsisita, nasa checkpoint, alerto po tayo lagi. At sana lagi po kayong maraming kasama. Kung just in case na magkaroon ng barilan o saksakan, at least medyo nakakaano po kayo, nakakaangat, at least maliligtas pa kayo ng mga kasama nyo. So mahirap po talaga sa panahon ngayon. Maraming ngayon, yung maraming hindi nag-iisip na gumawa lang ng krimen. Puro krimen ang alam. Wala nang pagmamahal sa sarili, kundi krimen ng krimen. Yun. Kaya naman ang PNP nung mga nakaraan naggagawa ng mga tungkol sa mga baril na loose firearm. Ginagawa nila ay ini-inventor nila lahat ng mga baril. Kasi ito ang nakakatakot sa mga pangyayari ngayon na kinasasangkutan ng mga loose firearms. Marami ang nagkalat na baril na ginagamit ng civilian sa parang baliwala lang. Dito, nagtataka ang PNP kung bakit walang kontrol ang pagdadala ng mga baril kahit sino na lang. So, ibig sabihin, kahit lisensya o di lisensya, nagdadala ng baril na hindi naman dapat. Kailangan may firearm license to carry bago ka lumabas ng bahay. Ngayon may kaakibat pong yan kung hanggang saan lang ang pagdadala ng baril, lalong-lalo ng mga nagbi-business. So kaya yung ibang nagbi-business halos nag-ano na sila ng mga baril, enroll na sa mga baril kasi kaya dahil nga may threat din minsan kapag ang isang business mo laging ganyan open sa mga sa mga masasamang loob. Kagaya ng mga nagtitinda ng alahas, threat po yan sa mga masasamang loob. Kaya kailangan talaga yung may-ari niyan, talagang kailangan may baril din siya. O kaya, kaso nga lang, ang mga empleyado po niya, yun ang kawawa, walang mga panangga. Alala ko pag hinold up. Kaya sana ang PNP po, maging na lang po tayo, alerto na lang sa mga ganyan. Pag may mga nangyaring hold-upan, ay ang mga netizen dapat alerto din dyan. Kasi siyempre ang isang establishment na mananakawan, siyempre mawawala ng kita. Di po ba? Kaya yung sinasabing itong enforcer na binaril, gaya nung nangyari noon sa Tansa Cavite, yon isang nangyari dito sa Tansa binaril at napatay na isang lalaking nakamotorsiklo, sumitang traffic enforcer. So yung nangyari noon sa pulis naman din, Cavite rin yun halos sa malalayong nangyayari ang isang krimen. Kasi po pag tumakas ang isang rider o mga dikotse, maluwag po ang mga daan dyan yung halimbawa dito sa 13 Martires, Tansa Cavite, halos wala na sasakyan na dyan dumadaan dahil na yan mga subdivision na sakop na ng mga ibang subdivision niya na sakop ng Pag-ibig. So mga doon na nakatira, kaya maluwag yan dahil syempre walang gaano sasakyan na dumadaan, kundi mga ilan lang na jeep. So ayan, hindi lamang ito ang unang pangyayari na may kaugnayan sa loose firearms. Kagaya na isang motorista nakaraang iklamp ang kanyang sasakyan. Yung mga nakaraan dito sa Malate, Manila.
So sa galit ng suspect, binaril niya ang isang barangay councilor na inakala niyang nag-utos na iklamp ang sasakyan na nahuli ang suspect. Ang pagpatay naman sa isang mambabatas ay isang loose firearms. So dahil yung time na yon malapit ng election, so yun, binaril. So kahit naman ngayon na malapit ng ating election, kailangan lagi pong alerto ang PNP sa mga loose firearms lalo ngayon, kasi alam mo naman ang ibang mga ngayon, pag hindi gusto yung ang isang kandidato at malakas, ayan, pinamapatay nila yan. So sana maging maingat po talaga ang mga kandidato natin lagi ngayon. Hindi porket huwag kayong kampante. Kasi darating at darating na baka isa kayo sa mga madali ng mga ganyang usapin. Yung ipatumba kayo, kaya ingat-ingat po sa mga kandidato. Dapat lagi po kayong may kasamang mga bodyguard or kung ano man, huwag kayong lalabas ng kayo lang. Kailangan laging may kasama. Dito na naman po tayo uli sa usapang karnaper naman na aresto. O bagsak siya sa bilangguan. Ang tatlong hinila ng karnaper na tukoy sa isang nagnakaw ng motorsiklo ng isang pulis sa shop. Yun, ito nangyari sa Manila. So nakilala ang mga nadakip na sina Ezekiel Makay, miyembro ng Bahala na Gang, Marvin Isla at Tristan Agbayani, 39, pawang mga nakatira sa Santa Cruz. So sa ulat ng Sampaloc Police Station, dakong alas 10 ng umaga, na-discover ng biktimang si Police Sergeant Herman John Matias, residente ng Bloomingtreet, ng pagkawala ng kanyang itim na Yamaha Sniper sa loob ng Jaws Car Wash and Accessories sa may parteng Vicente Cruz, Sampaloc, Manila. Dito, lumalabas na sa investigation, pinasok ni Makay ang shop ng biktima para kunin yung motorsiklo. Dahil dito may CCTV po doon, kaya nahuli din ang mga suspect na kung ng madaling araw, gamit din ang motorsiklo. So dahil sa isang concerned citizen na nagbigay ng tip, pinasa ni Makay ang motorsiklo kay Agbayani, naaresto sina Agbayani at Isla sa ikinasang follow-up operation. Nakadetinin na ngayon ang mga karnaper at naharap sa kasong paglabag sa RA 10883 o anti-carnapping law sa Manila. Kaya pag tayo po ay may mga motor, ingat-ingat tayo, kadena lang natin ng maigi o kaya kadenang malalaki po para medyo talagang mahirapan silang makuha ang inyong sasakyan. Dahil kapag ganyang malalaki na ang kadena nyo, naggagawa ng ingay yan. Kaya kayo, bago kayo bumili ng motor, isipin nyo rin kung may mga parking kayo. Kahit hindi sa motor yung mga 4 wheels, dinadali rin yan ng mga karnaper. Kaya bago kayo bumili ng sasakyan nyo, isipin nyo muna kung may mga parking area kayo paglalagyan sa inyong mga sasakyan. Kaya ayan, sana po isipin po natin na mahal natin ating mga gamit, ipahalagahan ho natin yan.
Kaya wag basta-basta kung saan-saan inilalagay ang mga motor. Kung kayo man nag-aalangan, ilagay nyo sa mga kita ng tao or lagyan ng lock. So, ayan. Dito naman po tayo sa usaping teritoryo. Ito pong teritoryo natin, yung West Philippine Sea, ang mga China, pinipilit nilang agawin sa atin ang hindi kanila. Dapat, kayong mga China, may UNCLOS na nga, dapat igalang nyo ang mga batas na ibinigay ng ng ating mga legal na paraan, hindi yung sarili nyo lang ang iniisip nyo. Pati nga ibang bansa, inaano nyo binubuli nyo, kagaya ng Taiwan. Ang sinasabi dito, kung itutuloy ng China ang pagsakop sa Taiwan, kahit pabahagi ito ng bansa, sumapit ang 1940, malaking kaguluhang nagdudulot ito sa buong daigdig. Makialam man o hindi ang ibang bansa tulad ng United States. Hindi ito katulad ng digmaang inulunsad ng Russia laban sa Ukraine. Bagamat may masamang epekto, makakayang agwatahin ng daigdig. Sa isang trilateral meeting ng Pilipinas, US at Japan, nagkasundo ng kapayapaan sa Taiwan Strait kung magkakadigmaan. Tiyak na maapektuhan ang pandaigdigang kalakalan. Dahil ang Taiwan Strait ang malaking daluyan ng komersyo at navigation sa buong mundo. So, yung malubhang pandaigdigang crisis, ang katumbas nito, kailangan kooperasyon at manatiling malakas ang isang free and open international order. Na hinuha ako sa linya ito, kung sakaling sumalakay ang China sa Taiwan, mapipilitan ang Pilipinas na sumaklolo sa Taiwan. Kaya ang tanging solusyon para mapigil ang isang madilim na senaryo, magbago ang isip ng China. Kaya lang sa ginagawa nila sa atin ngayon, paano mo mababago ang isang natutulog na bansa tulad ng China na walang hinahangad kundi makakuha ng kapangyarihan na hindi naman kanila ang West Philippine Sea, pinipilit na kunin ang hindi kanila talaga. Kaya sana itong namumuno sa Taiwan, mag-isip-isip ka naman. Dahil ang buong daigdig po nagkakaisa yan. Hindi ikaw ang mag-iisip na makasarili ka sa sarili mong bansa na kukunin mo ang hindi dapat sa'yo. So sa pangkalatang pandaigdigan, nakakapangilabot isipin kung sisiklab ang digmaan at mangimasok ang ibang bansa, baka maging katapusan na ito ng daigdig. So tama naman yung sinasabi dito na talo ka pa rin China kung sakaling magkaroon ng pandaigdigan digmaan. Kasi kayo ang pinagmulan, kayo rin ang matatalo dahil pinaninindigan nyo, malakas ang puwersa nyo na hindi naman. Dahil yung sinasabi yung puwersa nyong pang-nuclear, meron din yan ng ibang bansa, hindi lang kayo. Ang pinagyayabang nyo lang kasi, marami kayong armas sa Pilipinas, kesa sa Pilipinas. So, matanto sana ng China na ang nagaganap na anumang digmaan ay walang mananalo, puro talo. Diba? Paano na lang matatamo ng China ang tagumpay kung wala na ang daigdig? So kayo mga taga-China, wag niyo purong pang sariling isip lang. Excuse me po. Sana isipin nyo ang kapakanan ng ibang bansa. Hindi yung kayo lang ang nag-iisip para sa sarili nyo.
Di po ba? Kaya sana ang natutulog na isip ng itong presidente ng China magising na. Wala na kayong ginagawa. Pati maliliit na bangka ng Pilipinas, pinapatulan nyo eh. Maghahatid lang ng pagkain ikakanyo nyo pa ng tubig. So, nasaan ang doon? Ang katarungan doon. Di po ba? So, sana mag-isip-isip kayo, China, na hindi lahat ng gusto nyo, magagawa nyo. So, dito pa rin tayo sa usapang kalye. Yung sa insurance pala ng sasakyan, tumaas na ata. Kasi, ito yung mga nakaraang na sinabi ni Party List Agri Wilbert Lee na tataasan ng Compulsory Third Party Liability Insurance o CTPL ng mga sasakyan upang matulungan ang pamilya ng mga namamatay sa vehicular accident. So, totoo naman po. Alam niyo ba ang kasabihan ng ibang driver? Kapag nakasagasa ka ng tao, sasabihin, halimbawa itong taxi driver, ang mindset niya ganito. Sabi niya, kapag nakasagasa ka, atrasan mo para isang bayaran na lang. Which is, malaking kalokohan ng mga, mga utak, talangka eh. Ganyan din sa bus. Kami po, nagkaroon ng kliyente na, hindi ko na sasabihin kung anong bus to na lagi pong laman ng disgrasya yung bus nila. Dyan, along Dayala Road. May tumatawid. Di niya napansin. Nasagasaan niya. So, yung tao buhay pa. So, ang ginawa niya, sinagad niya. Sinagad niya para mamatay na daw at isang bayaran na lang. So, ang utak talaga ng mga driver ng mga ganyang public transport. Kasi daw para hindi na ma-hospital yung nabangga nila. Kasi sasabihin pababayarin siya ng gamot. Yung pag-stay sa kung buhay pag-stay sa hospital, di yung mga gamutan, syempre bibili siya. So ang kaya ginagawa daw ng iba, tutuluyan. So kalokohan talaga ng mga driver na yan. So, kaya itong insurance ni third party ni Agri Party List Wilbert Lee, ayan, sa plano niya ang maamyenda ng House Bill 8498 o Insurance Code of 2013 at itataas sa 6.7 million ang kasalukuyang 100 CTPLI kada aksidente. Ang masakit dito, nawalan ang mga pamilyang ito ng mahal sa buhay. Tapos malalaman nila na 100,000 lang ang pwede nila i-claim sa CTPLI ani ni Lee. So, ang paliwanag ni Lee, ang 15,000 na no fault indemnity na makukuha sa isang pasahero o pedestrian na namatay dahil sa vehicular accident ay itataas sa panukala sa 1 million kung ang sasakyan ay may gross vehicle weight na hanggang 4,500 kg at 2 million naman kung ang GBW ay mahigit 4,500 kg. So kung ang breadwinner namatay sa aksidente, hindi po kayang tustusan ng halagang ito ang pangalan ng pamilyang naulila, dagdag panili. So, tama naman, para mataasan naman yung mga ganitong kusang na kapag namatayan ka, natural, dapat madagdagan ka ng benepisyo. Hindi yung parang pusa o aso lang nasagasa na wala na kayong pakialam. Sa totoo lang, may mga buhay din yan. Lalo na tao
Ang pusa aso nga may buhay, pero alam nyo ba ginagawa ng iba dyan? Pinapasagasaan, sinasagasaan, at nananagasa. Yan, sa EDSA nga lang po, lagi po akong dumadaan dyan. Nakakita po ako ng pusa na nasagasaan. Lagi yan, every time na dumadaan ako dyan, from Paranaque to Pasig. Tapos, aarangkada na ako ng trabaho ko sa Ross Boulevard, meron din dyan. Aarangkada na ako sa EDSA, meron din dyan. Makikita ka na nasagasaan. Ano yan na namili lang yung pusa, hindi nakatawid, nasagasaan. Ano yon? Ang pakiwari ko dyan merong mga dikotse dyan na nagbabagsak dahil ayaw nila sa pusa. Hindi po dapat ganon. Lalo na yung mga naka 4 wheels, hindi lang dikotse. Minsan yung mga truck dyan na dumadaan, nagtatapon. Minsan po nung nasa Calamba, Laguna ako, may nakita akong isang konduktor na nakaparada sa gilid. May tinapon siya. Kala ko kung ano yun, kasi napadaan ako, tapos sabi ko, ba't may gumagalaw-galaw? Naka-plastic, 4 na pusa, pinasasagasaan sa National Road. Maigi na lang po, walang gaano pang dumadaan sa time na iinano niya yung pusa sa road. Ginawa ko, tumabi ko, kinuha ko yung plastic, pinakawalan ko yung pusa. Kasi medyo may mga kainan doon nung sa gilid nun. Pinatakbo ko na lang doon sa gilid yung mga pusa para lang di rin masagasaan. So, ang next po, nung nandito ako sa domestic, between isang gasoline station dyan before 6-11, bago tumawid na 6-11, meron dyan isang lalaki, inihagis sa area ang pusa ng pagkataas-taas. Hinintay niya mag-go ang bago ginawa niya, itinapon niya ng pagkataas-taas yung pusa. Ang hindi niya alam, yung bagsak ng pusa po 2 paa. Sabay takbo ng pusa. Kinupronta ko yung sabi ko, ba't ginagawa mo yan? Pasasagasaan mo yung pusa. Ang masakit nun, sasabihin pa ng tao, pakialam mo. Sabi ko, pasalamat ka na pag-go na ako sasagasaan talaga kita Sabi ko ganun. Tapos, ang masakit pa nun ikaw na yung sinabihan mo lang siya na ganun. Siya pa yung galit. Namamakyo pa. Sabi ko, tarantado to sabi ko ganun. Sorry po, bad word siya. Ang ginawa, kasi pag-go na rin kaya di ko na rin siya nakumpronta ng todo. Kasi mahirap din, baka mamaya, alam mo naman, ang mga utak talaga, minsan may natatagong katalinuhan sa utak na walang silbi. So, ayun. Kaya dito, balik po tayo. Ang CTPL ay ang magbabayad na sa danyos na pinaslang sa individual na nasangkot sa isang vehicular accident. So, alam po natin hindi matutumbasan ng pera ang buhay ng isang tao. Pero kapag naipasa po ang panukalang batas na ito, mabibigyan ng sapat na bayad pinsala ang lahat ng mga aksidente at ang kanilang pamilya. Dagdag pa ng sulon na ito. So, maganda po ang panukala ng ating mambabatas na ito na si Agri Party List Wilbert Lee. Sana nga sa pumasa sa panlasa ng ibang senador. So, yan. So, ayan. Di ko na alam kung gaano na ako katagal. So, sa ating pong mga may-ari na sasakyan, ito po muli, yung 5 years registration na binibigay ng ating mga LTO, magbibigay sila ng 5 years validity doon sa mga brand nyo So, ayan, isa pang mambabatas ang nagsusulong dito, si Cagayan de Oro Representative Lordans Suwan.
na ang mahabang validity period ng motor vehicle registration nakakatulong po to lalo na sa mga mga bagong sasakyan. Maraming oras ang nasasayang sa taon-taong pagpaparehistro ng mga may-ari at driver sa sasakyan. Sabi niya, the extension will reduce the amount of paperwork they need to keep track of and the number of times they need to visit the LTO registration offices in person. This reduction in administrative burden could benefits drivers' mental health and well-being aninisuan. Dito sa panukalang ito, ang validity period ng certificate sa registration ng mga sasakyan ay 5 taon naman para sa mga motorsiklo. Para sa mahigit 5 taon hanggang 7 taon, ang validity period ay magiging 3 taon. Para sa 8 at 9 na taon, gulang na higit pa taon-taon ng pagpaparehistro. Para naman sa motorsiklo, ang edad mahigit 3 hanggang 7 taon ng registration validity ay 2 taon at para sa 8 taon, higit pa ay taon-taon. So, sa kasalukuyan, ang pagpaparehistro ng mga sasakyan ay ginagawa taon-taon maliban sa mga brand new na mayroong taong validity period. So, magandang adikay ng LTO yung maba yung validity period ng mga sasakyan ng 4 wheels. Laking tulong nito, laking tipid sa oras. Kasi alam niyo naman ang oras ng mga may-ari ng sasakyan. Lalo na kung may business yan, hindi po yan na nakakapunta ng tama sa oras. Kasi busy po yung mga yan. Kasi may mga meeting, negosyo, ayan. So, kaya sa lahat ng mga may sasakyan, ang sabi ko nga kanina, yun, sana pumasa yung sinasabi ng sunod na yon. So, ayon naman kay dito sa susunod natin, ayon naman kay President Bongbong Marcos, ang sinasabi niya, trabaho, di cash, ayuda ang kailangan ng Pinoy. So, ito, ginagawa mo ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paraan para makapagbigay ng livelihood packages sa halip na magbigay ng tulong pinansyal sa mahihirap na pamilya. Ayan. Shoutout po pala sa aming President Gaspar Latam ng Paranaque Net Radio Worldwide at ganun din shoutout sa aming POBA, Philippine Online Broadcasting Association, na si aming President Takame. Yun, magandang gabi po sa inyo mga bossing. So sana lagi pong maswerte ang ating araw. Sa tulong ng ating Panginoon ay lagi po tayo swertein. Kakatulad nating mababait na president na itong dalawang to. So, ayan. So, balik po tayo. Dito sa vlog ng Pangulo, sinabi niya na ang cash grant na ipamamahagi sa mga nagdarahop na lugar mayroong kasamang livelihood package. Ayon pa kay President Marcos, nasa ugali ng mga Pilipino ang masipag at ayaw umasa at mag-antay ng ayuda. Maganda po ang ayuda. Kaya lang, ang ayuda po one time lang yan. Ang trabaho, laging araw-araw ka. Pagdating ng 15 days, may susweldoin ka. Ang ayuda, sandali lang yan. Parang yan, alabok na nasama sa dagat, nawawala at bumabaon sa ilalim ng dagat. So, yan. So, alam mo naman ng mga Pinoy, mainipin din yan. Kung ako tatanungin, mas gusto nila ang hanap buhay o trabaho kaysa umasa lang sa ayuda na ginit pa ng ehekutibo. Namahagi na rin umano ang gobyerno ng farm machineries mula sa Department of Agriculture o DA, scholarship mula sa Technical Education and Skill Development Authority o TESDA. So, ang packages mula sa Department of Trade and Industry or DTI
lahat mula ito ay isang lugar lang nila ilalagay ng sa gayon ay mas madali para sa ating mga kababayan. So, hindi lang aasa sa ayuda ang salapi, kundi ayuda ng pagkakataon para makapaghanap buhay sila. So, tama naman po yun. Wag lagi tayong umasa sa ayuda. Ayudang trabaho ang kailangan natin. Yung mga walang trabaho po talaga aasala sa ayuda yan. Kasi laging nakabukas ang palad nila sa pagkuha ng ayuda. Yan ang mindset ng ibang Pilipino eh. So, sana protektado ang mga Filipino workers at mapanatili ang kalakalan ng investment o pagpasok ng negosyo para magkaroon ng trabaho sa mga Pilipino. Kaya lang ang ibang Pilipino natin ay nag-abroad ngayon sa pagtatrabaho dahil mas malaki ang sweldo sa ibang bansa. Katulad nga na sabi ko kanina, ang 40 pesos po dagdagan po natin. Huwag nating gawing katawa-tawa yung mga empleyado natin na akala nyo natutuwa po yung mga yan dahil ang 40 pesos po parang tuldok lang yan. Subukan nyo kumuha ng isang papel, tumuldok po kayo sa ballpen, tuldukan nyo kung gaano kaliit. Yun lang ang magiging presensya nito sa pamumuhay ng mga Pilipinong ang inaabot lang ay nasa tamang pasweldo. So, yan. So, may ano pa tayo, Mr. Chairman? Kano pa tayo katagal? 8 minutes yan. Ayan. So, ano na lang ako, shoutout na lang ako sa aking mga sa mga kaibigan. Yung Tropang Ibayo po, tuloy-tuloy lang po ang aming mga samahan. Ngayon po ang pinaka-status ng Tropang Ibayo po, nag-ano po kami ng mga miyembro. Kumukuha pa po ng miyembro na 40 above. Kung sino po ang willing magpa-member sa Tropang Ibayo, every Saturday po may andun yung mga aming mga officers, kausapin nyo lang, lalong-lalo na yung gustong maglaro ng basketball. Ngayon po nasa second season na kami, malapit na rin pong matapos ang second season. Ang susunod niyan, mga activities, sigurado yan. Dahil gusto namin mapalawak ang Tropang Ibayo dito sa Santo Niño. Unang-una po para makatulong sa mga, ayan, kagaya ng mga nakaraan po, mga nagbigay po ng tulong pinansyal ang Tropang Ibayo para makalikom at may bili ng mga pangangailangan ng mga nasunugan. Yung mga tao pong naghihikahos, nangangailangan ng tulong, ayan po, natulungan po ng Tropang Ibayo. So, sa lahat po ng aming mga member, ano lang tayo, lagi lang po tayong mag-update sa mga grupo at lalo-lalo na sa aming president na si Ower Mendoza, sa aming vice president na si Joey Lorenzo at sa aming secretary na si William Gonzales at ang aming mga kasama na sila JR ka, ayan, sila Gary Jugalbot, sila Chure Villanueva, at maraming pang member. Hindi ko na sasabihin yung iba dahil marami na yan. At saka matatapos na po rin po ang aking programa ngayon. So, muli po ang Paranaque Net Radio Worldwide, humihiling po ng like and share. I-follow nyo po ako sa sa Reels or basta po sa Reels po, supportahan niyo po ako para dumami naman po ang engagement. At shoutout sa aking misis sa si Winnie Santeco at ang kanyang mga kasumba. Sumba-sumba lang para lumakas resistensya. Muli sa aming Paranaque Net Radio Worldwide na pamilya po namin, ay taos puso kami nagpapasalamat muli kay
President Gaspar Latam at kay President Takame na lubos na sumusuporta sa aming mga pagsasalita rito. Sana po lahat po paki-like and share nyo lang po ang aking usapang gali at sana po ang salita ng Diyos lagi po nating babasahin po sa Bible para laking tulong po nito sa ating mga naguguluhima ng pag-iisip. Medyo na gugulo. Hindi po tayo makapag-isip ng maayos. Ako man may problema, nagbabasa-basa lang din ako ng Bible. At sa MFC po, ang Ministry of Family in Christ or Couples for Christ, former Couples for Christ, nagpapasalamat po ako kahit papaano po nagiging ang aking mindset dahil sa ating Panginoong Jesus. So sa lahat po muli, ito po si Mr. Jojo Santeco na nagpapasalamat at magandang gabi. Thank you Lord. Hallelujah. Magandang araw po sa ating lahat. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa biyahero, mga meat vendors at sa ating mga namimili na magkaisa sa ating kampanya laban sa African Swine Fever o ASF sa pangunguna ng Bureau of Animal Industry. Ang ASF ay isang viral disease na mabilis kumakalat at pumapatay ng mga baboy. At kung hindi mapipigilan, ay matindi ang epekto nito sa industriya. Especially sa mga baboy, lalo na sa mga nag-aalaga nito. Kaya buong puso po ang suporta ng pamahalang lungsod ng Parañaque sa kampanyang Super Pig at Dr. V upang ipaabot sa lahat ang kahalagahan ng pagsunod sa mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever. Sa mga nagbebenta ng baboy sa palengke man o sa internet, kumuha tayo ng Certificate of Meat Inspection or Meat Inspection Certificate mula sa Veterinary Service Office at i-display ito sa iyong mga pwesto o website. Para naman sa mga consumers, bumili lamang tayo ng karning baboy mula sa mga sellers na may Certificate of Meat Inspection or Meat Inspection Certificate upang matiyak ang binibili natin ay hindi namatay dahil sa ASF. Sa mga biyahero naman, iwasan po nating magdala ng karning baboy at iba pang pork products. At kung hindi maiiwasan, ay ideklara sa Veterinary Quarantine Service upang masuri. Kayang-kaya nating supuin ang pagkalat ng ASF kung tayo ay magtutulungan at magkakaisa. Iligtas natin ang kabuhayan ng ating mga nag-aalaga ng baboy. Upang sa ganun, ay matiyak nating meron din tayong mabibili at abot kaya ang presyo ng karning baboy sa mga pamilihan. Muli po, nananawagan tayong magkaisa ang lahat sa kampanya laban sa African Swine Fever. Maraming salamat po. To deliver his message of support. Ito po isa pong
mga kalikasan at mga Diyos ng hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang itong batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Lapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo, at si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo nandito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa panguna po ni Engineer Risa, dahil po siya po yung aming adapters. Kaya po kami nagkaroon ng award ng Dawat Taga-Ilog at nag-champion po sa Liquid Waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Sa ating mga kawani po ng DNR sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayo South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course, our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa.